Naku po, breaking news. Ayon po sa dito po sa programang Saganang Mamamayan at ito pong ating mga kapatiran natin na Iglesia ni Cristo po ay handa na raw po na ito ay maglunsad na po ng malawakang prayer rally po. So ito po ngayon yung siniwara. Ito ay nasa pagtalakay po ngayon sa Saganang Mamamayan, sa programang Saganang Mamamayan, na itong ating mga kapatiran, mga kapatid po natin sa iba't ibang lugar po sa Pilipinas po ay handang-handa na po sa rally po. At bibig kung ang pag-uusapan ng impeachment. Meron ba? Wala bang... Baka sa nakakuligin po ngayon, ha? Wala na, tahimik na Eh, siyempre sabi naman siguro niya, magbabakasyon na nga kami. Ganon? Pagka inasikaso pa naman namin yan, Oo. parang namang hindi maganda. Wala sa panahon, di ba? Ayan na ba? Ang sabi naman ng iba, Nelson, Oo. iba naman yung narinig ko. Ano sabi? Magbibigla ka na lang, Jen. Ba? Baka isang araw, ay wala kang kamalay-balay, nakahain na pala yan. Ba? Dahil napirmahan na Baka namin. natira tayo ng Bicol Express. Di ba? Kasi doon nakaraan, may tumira tayo ng Pangasinan Express. Oo. Di ba? At ang iba naman ay iba't ibang klase ng express ang nangyari. Baka dito ay mabigla kayo. Kapag ginawa nyo, baka mabigla rin kayo sa amin ni Nelson. Ayun na sinasabi na. Di ba? Kaya nga patuloy yung paghahanda. Yan. Kasi hindi natin alam, di ba? Kaya doon sa iba, huwag kayong bibitiw. Tuloy-tuloy tayo sa ating paghahanda. Siyempre po, doon sa ating mga devotional prayers na son, na manatili po at mangibabaw pa ng kapayapaan ng ating bansa. At tuloy lamang po yung ating paghahanda para po doon sa ating malaking mga gawain sa mga susunod na mga araw. Son. Ayun nga. At kaugnay niyan, dahil nang nabanggit namin sa inyo, ay patuloy po kami nakakatanggap kasi ng mga video, mga pictures, Oo. mula sa iba't ibang lugar. Eh, nakakaya naman na hindi natin ipakita yung iba. Baka Sabi ng masabi Jen, tinawagan nyo kami tapos nung nagpadala kami ng mga pictures na kaya bigla namang wala. meron pa rin. Papakita ho namin sa inyo para naman doon sa hindi na hindi pa natin ipakita. Ayan. Pero alam mo din, para sa bago natin ipakita ito. Araw-araw, patuloy na nagpapadala dyan ng picture eh. Araw-araw yung mga panahanda pa natin. Kagabi lang. Latest, ito mga pictures na pinagdala sa atin kagabi lang ito. Ito po, yung sa Katarman, Northern Samar. Ayan po, yan yung katatapos lang ng padalangin niya, di ba? Naglalabasa na pala yung mga kapatid, ha? Tapos, ito naman, Parang excited yung mukha din, nakita mo isa ko. yun lang, yung isa nga, sabi, tara na, diretso na tayo. Ito, Caloocan North. Caloocan North. Yan. Saan mo ito? Caloocan North. Bagong silang Bagong Silang 5. Oo. Doon naman sa Bagong Silang 1. Oo. Aha. Sa, ayan, ang dami. Yan naman, oo. Meron pang sa Deparo. Yan, Deparo. Yan, napuntahan ko yan. Oo. Oo. Sa Caloocan yan. Sa F. Manalo, Brixtonville. Dagsa talaga, excited na excited sila. Oo. Pero kilala kayo sa akin, no? Ito, ito. Ayan, Caloocan pa rin yan. Ah, Akala ko nga, hindi pupunta na ng saan eh, oh. ito naman sa Tarlac, sa Tarlac. area. Sa Herona pala yan. Paniki. Ano pa yan? Ito, yung Sakura. Iba't ibang lugar sa... Kamag-anak ata ni Komandante itong mga taga-Paniki. Oo. Kung Marcoleta ba yung mga yan? Oo. Ang tindi. Ito namang isa pa, yun, sa Mendoza, sa Occidental Oriental. Kahit pala pumutok ang Canlaon, Nelson, ha? Meron pa rin paghahanda. Oo. Ang dami nito, ha? Oo. Sa dami lang ng mga pictures pa lang ang pag-uusapan natin, Nelson. Pag dumagsa dito sa Metro Manila yan, eh. Yan ang sinasabi ko. Diba? Oo. Yan, Negros yan. Oriental. Paano bibigilin niya kapag yan ay nagkaisa na, Nelson, no? At sabay-sabay na pumilos siya sa buong bansa. Bagong buhay sa, ano yan, dito sa Rizal, di ba? Oh, sabi ni Lola, "Ay, ano, pwede tayo dito, tuloy na ako yan." Sabi niya, tutuloy na ako doon sa ano eh. Sa Metro Manila eh.
Sabi niya, masyado ka excited. Oh, Mindoro. Ayan o, Mindoro dyan. pati mga taga Mindoro. Ano? Pag-iwanan ng babies, kasama pa eh. Talaga naman. Si Lolo. Oh. Tuwa si Lolo. Okay naman natin gagawin yan. Wait lang po ah. Oh, ito naman mga pictures na pinadala sa akin, saka video na son. Ito na yan. Ipinakikita ko sa ating mga kabayan. Ito yung sa Bulacan area. Oh, meron naman dyan sa may Bekawayan, sa may bahagi ng Lambakin. Ano yung CDB? Ha? Sunod ni Victoria. Oh, yun. Oh, dyan sa may... tapat ng Philippine Arena. Oh, ang ganyan, katindi yan. Naku po. Ay, punta naman tayo ng Mindanao, Nelson. Ayan, sunod na Victoria. At iba sa Mindanao, meron. Meron. Sabi ka naman sa'yo eh. Oh, Ito ay nationwide yan pagka nagsabay-sabay. ito yan, no? Sarangani area yan, Nelson. Oh, sa Pulumulok. Oh, Fatima. At meron din pong pinadala sa atin sa bahagi naman ng Apupong. Oh. Ayan. Nasabi ko sa inyo, akala nyo siguro, nagbibiro kami ni Nelson. Mula sa malaki hanggang sa kalititang sulok ng Pilipinas pa na meron, no? Oh. Pampanga. Pampanga naman area ito. Oo. Oh. Saan pa? Oh. Sa balik ulit tayo ng Negros Occidental, Nelson. Kahit na pumutok ang Mount Canlaon eh. Oh. Yan. Sa may Panto City, sa Valladolid, La Castellana, La Carlota. Baliwala sa kanilang pagputok ng Canlaon eh. Tuloy pa rin ang paghanda. Ang pinaghahandaan, yung ating malaking pagkilos, Nelson eh. At saka yung kanila pong, yung ating pong devotional prayer para sa kapayapaan ng ating bansa. Ganyan po kadami ang tumutugon doon sa ating naging pahayag na no isang araw na tayo ay maghanda para po sa isang malaking gawain. Ayan. Oo. Kasi nga, dapat unahin natin, sa dami ng problema ngayon, pumuputok ang Bulkang Canlaon, mahal ang presyo ng bilihin, katatapos lang ng sunod-sunod na kalamidad, yung pa naman ng impeachment ang uunahin, di ba? Sabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos, wala, hindi matatali dyan ang Kongreso. Walang magagawa ang ating mga mambabatas at ang gobyerno. Walang epekto yan, walang magandang ibubuti yan sa kahit sino mang Pilipino. Totoo. Hindi ba tayo dapat na bumabor, sumang-ayon sa ganyang paninindigan, hindi ba? Kaya siguro sabi nila, Jen at Nelson, kami tahimik na kami. Hindi na kami, ayaw na namin yan. Hindi na kami nandiyan. Hindi na kami tataguyod yan. Nung impeachment na yan, sabi na ng Pangulo, kami na niya sinusuporta sa Pangulo. Dapat gano'n, di ba? Eh, kapag ganyan po panindigan ninyo, abay, Magsama-sama tayo. sama-sama na tayo, no? Sumama na kayo sa aming mga devotional prayers na ang ipanalangin na lang natin ngayon ay ang kapayapaan ng ating bansa At pagkakasundo. at ang ating mga pagkakasundo. Hindi yung pagkakawatak-watak. Oo. Kasi wala akong talagang patutunguhan yung pagkakawatak-watak natin. Oo. Ha? Mga Si babae. Kuya Enteng de Ocampo, sabi dito sa may Cavite South. Oo. Ready na rin kami. Katunayan, nagse-celebrate kami ngayon. Birthday ng bunso ko, Chrysler de Ocampo. Kita mo na. Kaenteng, wala kang kakibo-kibo eh. Birthday pa ng bunso mo, no ha? Si Kuya Chrysler de Ocampo. Yan. Oo. At kasama niya ata ngayon, si Kuya Gilbert Ordoña. No, Kuya Gilbert, ang ating kaibigan, si Attorney Gilbert Ordoña, Nason. At si Kuya Johnny Ong naman, yan sa bahagi ng Binondo area, ay nanonood sila ngayon sa atin. At ang kanya na pong buong pamilya. Kuya Johnny Ong, sabi niya, Jen, anytime na sabihin mo, punta kami dyan. Dala kami pasalubong. Ay, anytime po, punta tayo ngayon. Kung pasalubong pala dadali na son eh. Di ba? Eto dyan, may paalita tayo, ha? Oo, yan. Tungkol sa impeachment. Oh, akala ko, kasasabi ko lang eh, wala nang issue tungkol dyan eh. Pakinggan mo muna. Oo, sabi. Don't judge the book by its If I'm not a judge. if you're not the judge. Ano sabi? Ilang linggo na lang daw po bago mag-break ang Kongreso. Oo. Alam nyo ba, ito, binabalita,
ilang mambabatas lang mula sa minority at majority ang hanggang ngayon ay sumusuporta sa impeachment complaint laban sa Vice President Sara Duterte. Sila na lang ang tataguyod. Oo. Na inendorso ng 3 opposition congressman. Oo. Sabi mismo ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, ang totoo niyan, wala pa ang pumipirma sa resolution. Sabi niya, none has actually signed the resolution for impeachment. Ayun, mabunala ako, nilinaw niya. Oo. Ang kanyang suspecha, maaaring marami daw, many of her colleagues are still on a wait and see. Wait and see. Ayun, oo. Kasi nung isang araw, pinalutang sa kanya, hindi naman nanggaling yun, na meron na naman nakapirma eh. Di ba? So ngayon, sinasabi, inaamin ni Congresswoman Castro na Walang pumipirma pa. ayun. Wala pa. So bukod sa endorser, wala pa. Wala pa. Oo. At ang sabi niya, wait and see, tapos ang itinahilan niya, kasi meron pang pangatlong impeachment complaint na ipapile. Eh, di ba sabi nga itong dati, ang balita daw niya, magaling ang 20 ata yung complaint na yan eh. Oh. Ito i-quote natin si Congressman Castro rito. Si Congresswoman Castro. Franz Castro. Oo. Wala pa talagang nakapirma, mga pledges lang. So mukhang next week pa magkakaalaman. Oo. Sa minority siguro mga 5 or 6. Sa majority naman ay nagsasabi sila siguro mga ganoon din ang number. 5 or 6 din. 5 or 6. Oo. Parang ang nagiging attitude yata ngayon ng ating mga kasamahan, mayroon pa sila kasing third impeachment complaint. Parang wait and see. Oo. Alam mo naman natin dito sa House, they go with the decision of their party. Kaya inaantay pa rin natin ang desisyon ng party nila. Ayun. Alin ba sa mga impeachment complaint yung susuportahan para mas mabilis na makausad sa Senado. Oo. Eh, ako naman, sabi ko yan, asa ka pa ba? Asa ka pa ba may pipirma pa dyan? Ano ha? Subukan nyo muna pumirma. Eh, tignan natin kung ano mangyayari. Subukan nyo muna at titingnan natin yung mga pangalan na nakapirma. Kasi kung pabibesin nila, kailangan daw nila pumirma na sila 106 lahat eh. Para makuha yung 1/3. Sabi naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, pwedeng sinisiguro rin ng majority yung numbers. Kung talaga ba may numero. Para smooth sailing na. Mhm. At dahil automatic approved na yung House, diretso na sa Senate yung impeachment. Ayun. Yun. Kaya lang kung lahat sila ay, pumirma ka na ba? Oo. Diba, tinihintay ko yung pagpirma mo. Paano ka? Maghihintayan niya mga yan, di ba? Oo. Hanggang sa wala. Baka kayo na lang, makabayang lang ka pumirma dyan. Oo. Ngayon, kung kayo lang naman ang pipirma dyan, hindi pa ba namin? Wala na tayong magagawa. Kasi talaga namang wala namang makapipigil sa inyo kung yun ang gusto ninyo, di ba? Sabi naman ni Congressman Ace Barber, Sa Quantum naman. medyo ipit sa oras eh. Napaka-slim ng window para mapag-usapan ito at madesisyonan ito para sa akin. But of course, kung mayroon ng pag-uusap at mayroon ng pakipag-ugnayan among all members, then maybe may mga paraan naman na nasa loob ng Constitution na pwedeng gawin para mapag-usapan pa na mas malaliman at mas malawak ang pag-uusap. Ayun. Nako. So, ano mangyari? Parang talagang mukhang Pakiramdaman. 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 Ay, paano kung mga iba yung wala na pakiramdam? Hindi na nila malalaman. Hindi nila Ang maramdaman. sarap ng mabuhay. Kung wala ng pakiramdam. Di ba? Ayan. Talaga. Anyway, abangan ninyo, doon sa ating mga kabayan. Kasi ang pagkakalam ko na ang huling hearing nila this year ay sa Wednesday. Magkakaroon na po ng recess ang Kongreso. Pero alam mo naman ang Kongreso kahit naka-recess, pinapayagan sila ng mga special committee hearings. So, doon sa mga kababayan natin ay, yun, sila na mismo nagsabi. Wala pong pumipirma. O naglalakas loob na pumirma dyan. Ayun. Ay, naku. Talagang meron pa rin mga taong ayaw mo lang, ang pag-asa pa talaga na, isusulong nila yan. Nasaan, Yes.
Kung yan po ang gusto ninyo, edi pero wag nyo naman sanang napilitin yung mga taong umaasa naman na wag nyo na sanang ituloy yan. At ako'y naniniwala, Jen, na maaaring ito ay pinagsabihan na rin ng House Speaker, nung House leadership. Well, na tama ka dyan, nagsabi na yung Pangulo eh. Oo. Masakit naman na bibiguin natin ng Pangulo Bongbong. Nagmanifesto pa tayo ng support eh, di ba? Huwag na kaming dalawa ni Nelson eh. Oo. Di ba? Kung ako speaker, huwag mong pasinin yung dalawa na yan. Oo. Ito tayo. Kasi hindi naman sinasabi na yung gusto ng Pangulo eh. Oo. Yun ang suportahan natin. Nagmanifesto na tayo ng support sa Pangulo. Nakakahiya na sinabi niya ayaw niya nung impeachment. Oo. Tapos ididiretso natin, di ba? Kasi manifesto of support niya eh. Parang, Di ba? ano ka, parang binalasubas natin ng Pangulo ng harapan, Oo. di ba? Tama. Kaya kung ako bilang leader ng Kamara, yun din ang sasabihin ko. Oo. Kahit na hindi ko na sabihin na niyang ipapress ko pa, palipahayag ko pa sa lahat. Mhm. Mabuti na rin, sabihin natin, ayun mo yan, it will die natural cause, di ba? Tsaka, ano, Jen, sasabihin din nila, at tsaka ano eh, ha? Oo. Nagpahayag ang Pangulong Bongbong Marcos. Yung pahayag na yun ng Pangulong Marcos na hindi maganda may impeachment dahil masasayang ang oras. At yung pahayag na yun, sinuportahan ng mga tao. Jen, Oo. may malaking grupo na sumusuporta at sumasang-ayon dun sa pagdinindigan na yun. Sino naman tayo na mga kinatawan ng mga tao lang, di ba? Representative sila ng taong bayan. Eh. Totoo. Para tutulan at salungayin yung gusto ng Pangulo at ng mga tao na bumoto sa kanya. Di ba? Kasi kaya nga tayo district representative, di ba? Sectoral representative. Ang nire-representa nyo Oo. ay ang gusto ng inyong mga kinakatawan. Yes. Kaya nga lagi natin sinasabi, wala pa ito usapin ng impeachment na ito, Nelson. Konsultahin niyo po yung mga kababayan nyo. Di ba? Kung yung stand ba ninyo, yun din ang stand ng mga nire-represent ninyo. Di ba? Kasi marami hong mga tao ngayon talaga nagsasabing ayaw nila ng impeachment. Tapos so, yung tao ayaw na ng impeachment, tapos ikaw na representante nila, eh tataguin mong impeachment, edi kabaliktaran ng gustong nire-represent mo yan. Yun nga. Di ba? Oo, yun. Eh, tapos Mali. makikita nila, may Oo. paghahanda at sa iba't ibang lugar. Hmm. Eh, lahat kayo, representante, di ba? Oo. Ng mga taong nakita nyo kaninang mga naghahanda. Oo. So siguro kung ano ang gusto ng mga tao dyan sa lugar ninyo, eh dapat yan ang kinakatawan ninyo, hindi ba? Ayun. Yan ang i-represent ninyo. Kung ano yung damdamin nila. Tama. Kaya yun mo talagang dapat na isa boses, isa tinig din. Kayo po bilang representante. Kasi ano kayo, parang may kontrata yun, di ba? Oo. Nilandaan niyo yan sa pamamagitan ng boto eh. Yes. Binoto kayo na nakararami na yung kinakatawan sapagkat alam nila kayo ang boses nila dyan. Ibig sabihin, i-represent ninyo ang interes ng mga mamamayan sa lugar ninyo at kung ano yung kagustuhan ng nakararami dyan. di ba? Yan, oh. Hindi po pwede na yung gusto mo lang, di ba? Oo. Kapag ka sinira mo yung kontrata na yan, eh baka hindi ka na i-renew, di ba? Tama. Hindi ka, ayoko na po sa inyo, sabihin niyo. Eh, baka hanggang ngayon sabihin na, ba't po kasi iba kayo sa sinasabi niyo kasi sa gusto ko eh. Oo. Di ba? Eh kailan ba ang renewal ng contract? Aba, di sa May 12, 2025. Wala nang isang taon niya. 6 Wala na. months na lang. Oo. Kaya ako yung kahit pa next year, doon sa ating mga kabayan, pagpasok ng next year, marami na po dyan ang magiging abala sa pangangampanya sa kanilang nilang mga distrito, Nelson. Yes. At aywan ko na lamang kung may pagkakataon pa sila na bumalik ng Kamara para pagbotohan. Ito may kinalaman po sa impeachment. Siguro dyan, nangangamba rin sila, di ba? Nakapirma na sila. Oo. Eh tapos mga kampanya sila sa mga lugar nila eh. Oo. Eh, tumirma po kayo dun sa impeachment. Eh, di ba ayaw ng Pangulo yan? Tsaka dito sa amin, sa lugar na ito, ayaw din mo namin yung bakit po kayo tumirma. Kayo kinatawa